ngayon ay dinadaanan na ito ng mga sasakyan. Maaaring motorsiklo, jeepney, malalaking truck, at iba pang sasakyan kasabay ng modernisasyon. Kalsada. Kabiyak nito ay buhay. Sa simpleng definasyon, ang kalsada ay daanan ng mga tao. Ang kalsada ay nagpapagaan ng buhay ng mga tao. Nagpapadali rin ang pagbiyahe ng isang bagay sa isang lugar patungo sa karoroonan nito. Pero ang malaking katanong ay kung hindi maayos ang kalsada, mapapadali ba nito ang buhay ng tao? O masasaklap lang kung hindi matatapos ang kalsada? Maaari bang makasama ito sa yamang likas? Ako pala si Kristen Grace Carataw at ako ang magdodokumento sa kalsada kabiyak ng buhay ng tao. At ngayon, magtatanong tayo kung ano ang nagiging resulta ng biyak-biyak ng bato sa atin at maging na rin sa halaman dito sa ating kalikasan. Ayo! May od to, Nay! May od to! Magdisturbo lang ko gamay. Kaning bahin sa ato ang kaning dalan. Unsay mong maisulti ana nga nahimong resulta sa ato ah. Ang sa dalan, kalsada, nga lubak-lubak lang, daghang lalom. Siyempre, ang resulta sa isa kadalan, dili maayo ang pagbaklay sa mga tao o sa sakyanan. Kadaghanan ang madisgrasya. Oh, so negative. Disadvantage na siya kanang lubak-lubak sa dalan. Oo. Karon, kung ang isgutan nato ang atong mga tanong, unsay na resulta na sa mga abog ana sa dalan? Ang resulta sa tanong kung daghan ang abog, mao ni ako ni ipakita sa inyo kung sa resulta. Kinahanglan inyong masaksihan, ha? Dali. Samaan ni. Wala siya ay abog. No? Kapag dunay nindot siya tanahon, kapag daghan ang abog, hinay ang iyang pagtubo. Kung mao na yung resulta, dry ang iyang kulog, dili siya maayo nga ang resulta sa daghan ug abog. Gikinahanglan sa isa ka tanong nga distansya sa dalan, nindot ang iyang pagtubo. O kani, mao na ni siya. O ang abog, kaning abog, mao na ni siya day. Daghan ang abog, hinay ang iyang pagtubo, pero ang walay abog, siyempre, nindot ang iyang pagkuano, nindot ang dahon. Nya, o kani, tamaan ni karon, nindot ang iyang mga kuan, kaning walay mga abog. Kaysa na ay abog, dili siya maayo ang iyang pagtubo sa yang kuan kani. O, abog. Tapos kani, wala ang abog. Di siyempre, nindot yun ang iyang pagtubo kung halayo siya sa daghang abog. Kay masiman na. So, kung nainani naman siya, usa gayud tong kinahanglan kaning buhaton para mobalik isang po kani. Usa ano gayud nga may nani na pud siya. Siyempre, Imo na siyang ayuson kung gusto ka. Imo na siyang bubuan sa tubig. Wala tayo sample nga tubig. Imong hugasan silbi. Ayuson nimo. Mga tulog adlaw or isa ka semana, makita na nimo ang resulta sa maong tanong nga nahimo siya nga limpyo na. Parehara sa tao gud nga kung mo'y ligo, dili maayo tan-awon. Okay, salamat, Nay. Ako si Christine, Nay. Sige, ako sad si tawagalan ko niyog nanay. Libya. Sige, salamat, Nay. Sige. Sir, ano sa'yo ang progresibong daan? Okay, so base sa ganun ng progresibong daan, para sa akin ito ay tumutukoy sa parang market road na tinatawag natin, kung saan ito ay nagiging daan kung saan magiging accessible yung mga lahat na lahat na uri ng transportasyon at saka ito ay magiging daan para sa magandang buhay para sa mga tao na nakapaligid. Kasi ito ay magiging passable na sa lahat na uri ng tao at saka sasakyan. So walang balakid na makatawid sa isang lugar patungo sa iba pang lugar. So sir, nakaka-apekto ba ito sa agrikultura o nakaka-apekto ba ang progresibong daan sa kalikasan? Of course, ito ay talagang nag-apekto dahil kung titingnan natin yung mga daan natin na hindi pa masyadong na-develop, ibig sabihin hindi pa na-concretize. So, kadalasan kapag tagtuyot, ito ay nagkikreate ito ng tinatawag ng maraming alikabok o dust sa hangin. So
Sa pamagitan niyan, ito ay nagka-contribute ng tinatawag natin air pollution. So ito ay nakasisira sa kalikasan. Ito ay nag-apekto sa growth o development ng mga tanim, at saka ito ay nakasisira din sa katawan ng mga tao. Dahil ang alikabok ay malalanghat natin mula sa hangin, kasi ito ay magaan ito ang alikabok. So ito ay kapag tagtuyot, ito ay pumupunta sa hangin. So, ito ay nagkakasira sa kalikasan at saka sa tao. Sir, sa mga sinabi mo, so anong pwedeng magiging solusyon nito? Yun na, nasabi ko na kanina, so isa siguro sa pinaka mabilis na solusyon para dyan ay sabihin natin na isa siguro na ang kailangan natin i-concretize yung tag-isemento nating daan para ma-minimize yung alikabok, at saka siguro magtanim tayo ng mga barriers dun sa gilid ng daan, tulad ng kahoy, para ito ay magsilbing pananggala sa mga posibleng pag-change ng klima natin. Sige sir, salamat sir. Salamat talaga sa mga informasyon na natanggap namin sir. Kung naging maganda at matiwasay lang sana o simentado lang sana ang ating mga daan, sana nababawas-bawasan na ang mga trahedya. Trahedya katulad lang ng banggaan. O lalong-lalo na sa mga sibilyan na nasa paligid ng daanan na palaging natatalsikan ng mga bato dahil sa mga paragas ng mga sasakyan. At kung sa kalikasan naman ay, sabi nga nila kanina, puro ito negatibo ang nagiging epekto. Kaya, nagiging sanito sa pagkamatay at paghinto sa paglaki ng isang halaman. Kaya ang mainam na lang na gawin natin ay diligan at linisin ito. Ako nga po pala si Christine Grace Carataw, nagdodokumento tungkol sa maayos na daan patungo sa magandang kalikasan.